Ma'am Ronaldine, no, kami po ay nalulungkot, no, na nangyari po sa inyo, no, itong ganitong klaseng pananakit diyan po sa Kuwait. Pero ano pa yung mga ibang naranasan ninyo at bakit? Kulang ng kain, kulang ng tulog, at saka naman din pagod sa trabaho. And then, humingi po din ako ng tulong sa agency ko po, hindi po nila ako tinulungan. 2023 po, humingi po ako sa kanilang ng tulong. Sabi ko sa kanila na, tulungan niyo po ako kasi nahirapan na po ako dito sa trabaho ko. Kumbaga nagpapa-rescue na kayo, Yes 2023 pa lang. Yes po. Pero yung agency ninyo, hindi kayo pinansin. Walang Hindi po. ginawa, walang aksyon. Wala po. Kailangan nating mapanagot, no? Yung agency na yan, Shari, kung talagang hinintay pa nilang mangyari ito bago kanila maiuwi dito sa Pilipinas. Actually, attorney, nagtulong-tulong lang po yung mga doctor sa Kuwait para lang po may pang-uwi at makauwi ng ligtas po dito si Ma'am Ronaldine. So hindi pa yung agency mo ang nagpabalik sa'yo dito? Hindi po. So sino yung mga doktor pa? Yes po. Mga Pilipino ba to or mga foreigners? Mga Kuwaiti din sila po. So naawa na lang talaga sila sa'yo? Yes po. Kasi sabi ng mga doktor, pauwiin na lang po ako dito sa Pinas po kasi baka mamatay na po ako doon. Nasa linya natin si Director James Mendiola, ang OIC Repatriation Division po ng OWA. Magandang hapon po, Director Mendiola. Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Hello po, Director Mendiola. Sir, nandito po sa aming tanggapan si Ma'am Ronaldine Rebato, isa pong OFW natin na nagmula pa sa Kuwait. Siya po ay plinansya sa likod, sinaktan at may mga pag-aabuso pa at least sa kanyang mga living conditions nung siya po ay nandyan pa sa Kuwait. Yes, Bagamat siya po ay nakarating na sa Pilipinas, I don't think na kailangan lang nating palampasin, no, yung mga ginawa dito sa ating kapwa Pilipino. Ano po ang pwede nating magawa para mapanagot naman sana natin yung employer niya na siyang gumawa nitong karumal-dumal? Ganun ko na lang may pagpalagay, Shari. In behalf po of Administrator Arnel Ignacio, we will provide assistance po to Ma'am Ronaldine. Buuin po natin yung kwento na nangyari sa kanya para mai-forward natin sa welfare office natin sa Kuwait so that they could look into this and act into this kung paano nangyari ito. And we will also get in touch po with the agency dito para matignan natin kung ano yung pwede nating actions that can be taken. Okay. And Director, na mention po sa akin kanina na etong si Ma'am Ronaldine Rebato nga, pinauwi lang po siya dahil nagtulong-tulong yung mga doktor. Siguro mabayaran yung mga ticket niya kaya nakauwi na siya dito. Pero may mga gamit pa po siya na naiwan dun sa kanyang employer. Makukuha pa ba Yes, natin mga yon? Pwede natin. Forward natin ang concern sa embassy sa Kuwait so that we can retrieve her bags po. Ganito po ang gagawin natin, ma'am. Ngayon po, on the way na po ang tanggapan po ng OWA. Susunduin po nila kayo dito para po malaman po natin kung ano pa po yung ibang maitutulong po ng OWA. Okay, ma'am? And sa tulong din po ng RTIA, kung meron pa po ng ACT-CIS party list, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Pero kami po ay natutuwa na rin po na nakauwi na rin po kayo dito sa Pinas, ma'am. Yung agency na yan, ha? Hindi natin palalampasin yan, Shari, of Yes. course. At yung Kuwaiti na employer mo, dapat walang Pilipino na ma-assign dyan sa bahay ng employer mo na yan. Tama po. Ipapa-blacklisted na natin. Ito po yung agency, yung JPM88 agency. Yan po yung agency niya. Bali ngayon ma'am, dadalhin muna namin kayo sa OWA para makausap din kayo ng head namin si Sir James. Then, yun po, pag-usapan muna natin po doon kung ano po yung gagawin po. Then, for the meantime po, kung talagang wala kayo tutuluyan, dadalhin po kayo muna doon sa accommodation ng OWA. Salamat po, Sir Rapi Tolpo, and then pupunta na kami po sa OWA